Wala na akong maisip. Okay, Barangay Bambang. Handa na ba ang Barangay Bambang? Handa na ba kayo magkaroon ng mayor na kapitbahay nyo? Parang mahina pa ang hiyawan. Handa na ba kayo? Okay, Barangay Bambang. Kailangan po sama-sama tayo. Magtulong-tulong tayo para matupad ang napakagandang pangarap. Nakita niyo naman po, iniisa-isa para hindi na kami mahirapan magpaliwanag. Napapanood na po ninyo sa entablado. Nakikita niyo na sa mga monitor kung ano ang pangarap. Kumbaga, pakagat pa lang yan. Hindi pa yan yung puno, hindi pa yan yung kabuuan. Dahil pag ipinalabas ang kabuuan, ilang araw tayo rito, hindi matatapos. Yung nakikita nyo, preview ang tawag dyan ng aming gagawin sa lungsod ng Pasig, katuwang ang buong Team Kaya Dis, kasama si Ate Sara Diskaya, kasama si Vice Mayor Iyo Caruncho Bernardo, kasama si Atty. Congressman Ian Sia, kasama ang ating nandito sa harapan, Kapitan Jess Gabiola. Palakpakan naman dyan. Ang inyong kapitbahay, Rex Valderrama. Atty. Tantan Ambrosio Reyes. Kapitan Richie Pua. At ang inyong dating kapitan, Kapitan J.R. Samson. Siyempre, huwag nyo malilimutan kasali. Number 1 sa balota, Kapitan Ron Angeles ng Barangay San Jose. At ito po ang kauna-unahan dito sa Barangay Bambang. Ito ang kauna-unahan aming isisigaw. Vote straight! Mga unang panahon, hirap na hirap kaming sumigaw ng vote straight. Ngayon po, vote straight! Kapitan Ron Angeles, meron na patunayan sa Barangay San Jose. Maliit na barangay, pero number 1 barangay, hindi lang sa lungsod ng Pasig. Number 1 barangay sa buong Metro Manila. Hanggang buong Pilipinas, umabot ang pangalan, Kapitan Ron Angeles ng Barangay San Jose. Kaya po si Kapitan Ron, meron na patunayan, meron na gawa, at meron magagawa, lalong-lalo na katuwang ang Team Kaya Dis. Kaya po, pagpili po ninyo Barangay Bambang, siyempre, parang imposible naman hindi nyo piliin yung kapitbahay nyo. Kakatukin nyo na lang. Alam nyo, talagang nakakahanga ang isang Ate Sara Diskaya at Kuya Curly Diskaya. Kasi, kung ibang tao ang nasa estado ng kanilang buhay, wala na sila rito. Baka sila ay nasa Valle Verde, nasa Ayala Alabang, iniwan na po kayo. Pero dahil ang puso po nila ay nasa Barangay Bambang, nasa lungsod ng Pasig, hindi sila umaalis dito. Madali ninyong katukin pagkakailangan ninyo. Palakpakan! Ayan po ang puso ng Ate Sara at Kuya Curly. At dyan po ako, iyan po ang isa sa hinangaan ko sa kanila. Kaya po kasama ni Kapitan Ron, si Kapitan Ron ay sumama ng buong puso kay Ate Sara at Kuya Curly dahil nakita ko ang ganda ng pangarap nila para sa lungsod ng Pasig. Dahil ang isang Kapitan Ron po, kahit po walang budget ang Barangay San Jose, napakaliit. Dahil meron din po akong pangarap para sa aking barangay. Nung ako ay nanunungkulan, sa loob ng 13 taon, ibinuhos ko rin po ang lahat. Kaya po kahit maliit ang budget namin, umabot po kami hanggang buong Pilipinas. Yun po ang aking puso sa paglilingkuran. At yan din po ang nakita ko sa puso ni Ate Sara Diskaya. Kaya po sana, buong Team Kaya Dis, vote straight! Pwede ba? Maraming salamat, Barangay Bambang. Hindi ko na po pahabain dahil hinihingal ako. First time ko sumayo. Maraming salamat, Barangay Bambang. God bless sa inyong lahat. Magsama-sama tayo sa May 12
tulungan niyo po buong Team Kayadis para maiahon ang lungsod ng Pasig. Number 1, God bless. Muli sa malakas na palakpakan, number 1 sa ating balota, Konsihal Angeles. Kaya dis, kaya dis, kaya. Kaya dis, kaya dis, kaya. Centerpiece ng Smart City ang edukasyon. Kailangan natin ihanda ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Sa pamamahala ni Mayor Sara, sagot ng gobyerno ang pag-aaral ng bawat Pasigueño. Akalat gusto mag-aaral ang isang Pasigueño. Papayaan ni Mayor Sara yan. Magpapatayo tayo ng karagdagang eskwelahan at classrooms para mga estudyante natin ay nakapokus sa kanilang pag-aaral. Itutuloy natin ang Conditional Cash Transfer Program para masigurong makakapasok ang mga bata. Pagdating sa eskwela, may feeding program para di na problemahin ng baon. Magbibigay tayo ng scholarships para sa higher education at sa mga kursong magbibigay ED sa Pasig, gaya ng engineering, IT, at robotics. Gagawin natin globally competitive ang mga estudyanteng Pasigueño. Pati mga guro, pag-aaralin natin. Higit sa lahat, gagawa ng paraan si Mayor Sara para take-home pay ng mga guro at non-teaching staff ay ma-improve ng todo. Proud ako maging bahagi ng Team Kayadis. Kailangan natin ng mga leader na tunay na nagmamahal sa pamilyang Pasigueño. Edukasyon para sa lahat, asenso para sa bawat Pasigueño. J.R. Samson po, Kayadis. Kaya dis, kaya. Ngunit pipili. Kaya dis, kaya dis, kaya. Ang minahal at naging kapitan ng Barangay Bambang, ang konsehal na magpapakilala sa buong District 1 ng kanyang award-winning na serbisyong publiko. Edukasyon para sa lahat, asenso sa bawat Pasigueño. Ang number 12 sa ating balota, isang malakas na palakpakan, Ponsikap J.R. Samson! Samson sa darating na halalan, maglilingkod dito sa District 1. Si J.R. Samson para konsehal, Pasigueño siya ay ihalang. Si J.R. ay iboto natin, si J.R. ay kailangan natin. Siya ay maglilingkod, di ba pipigil, siya maaasahan mo, Pasig City. Si J.R. Samson, siya ang kailangan mo. J.R. Samson, ating iboto. J.R. tunay na Pasigueño. J.R. Samson, ating iboto. J.R. Samson. Hello. Alam niyo po, 13 taon po niyo akong nakasama sa barangay. Ngayon ko lang po ginawa yan. Para po sa inyo, Barangay Bambang. Palakpakan naman po natin yung mga talento po ng ating sariling barangay. Mga taga-Bambang po yung mga yan na nagbigay po sa atin ng konting kasiyahan. Pero siguro po, bago po ang lahat, nais ko muna pong pasalamatan kayong mga taga-Bambang. Hindi man kayo buong Barangay Bambang, pero malaking bahagi po ng Barangay Bambang ay nandito po ngayon para makinig po sa mga programa at plataforma na ilalatag po ng Team Kayadis at ni Ate Sara Diskaya. Kaya palakpakan po natin ating mga sarili. At siyempre, nais ko rin masalamatan ang ating Kapitan Rodel Samaniego sa pagpapahintulot na tayo magkatipon-tipon dito ngayong gabi sa ating mga kagawad, kila Kagawad Darwin, Kagawad Let, kila Kagawad Obed, sa lahat po ng mga kagawad, na kay Kagawad Julius po, at sa ating pong mga bisita po dito, mga dating kapitan, dating kagawad po, kay Kapitan Bing Abis po ng Barangay Bagong Ilog, kay Consel Reggie po na lagi nakasuporta sa atin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na po siguro ako magpapakilala sa inyo, no? Kilala niyo naman po kayo. Kilala niyo pa po ba ako? Na-miss ko po kayo. Na-miss niyo po ba ako?
Nandito po tayo ngayon, handang-handa na po, hindi lang para maglingkod sa inyo sa Barangay Bambang, kundi sa buong lungsod po ng Pasig. Okay, siguro ipapakilala ko na lang po siguro sa inyo yung aking mga kasama. Kasi ako naman alam niyo naman kung ano po ang pinanggalingan natin, alam niyo naman kung saan po tayo nagmula. Ngayon po, itong mga ating mga kasama po, nais ko pakilala sa inyo. Dahil ako po, pinagmamalaki ko po, naging parte ako ng grupo na ito. Dahil alam niyo po, maraming pangarap, maraming programa, maraming serbisyo po na iaalay po, hindi lang din sa ating barangay, kundi po sa buong lungsod ng Pasig. Unahin ko na po ang ating kapitbahay na barangay. Siyempre, kilala naman po natin, dati na rin po siyang dumulog po ng tulong sa inyo. Ngayon po, kasama po natin, walang iba po, ang kapitan po ngayon ng Barangay Kalawaan, Kap Jess Gabiola po. Marami pong nagawa sa kanyang barangay, kaya po nakadalawang ulit. Siyempre, kilala naman po natin ang ating Kuya Rex Valderrama. Alam niyo po sa konseho, kung kabiin niyo pong pagbibigyan, kailangan po doon meron tayong abogado. Kasi ang ginagawa po ng isang konsehal, maglatag po ng mga batas, resolusyon, ordinansa, yan po ang trabaho ng isang konsehal. Hindi po para lang mag-implement. Ang nag-implement po ng mga programa at mga proposals po ng konseho, ang mayor. Kaya po sa konsehal, dapat po meron tayong abogado. Di po ba? Wala pong iba yan sa katayuan po ni konsehal, attorney, Tantan, Ambrosio, Reyes. Ito naman pong isang nasa dulo, siyempre, alam din ba natin, sino po nakakalam sa Barangay Orambo? Isang maunlad na barangay, progresibong barangay. Ang namumuno po doon, walang iba po, kapitan po ng Barangay Orambo, Kapitan Richie Tuwa po. Sino po ang nakakaalam ng Barangay San Jose? Sabi nila, doon daw nakatambay si Andres Bonifacio sa Kaserisan. At doon din may magandang venue pag tayo nagpapabinyag, may birthday, may kasal, di po ba? Ang namumuno po dati doon, wala pong iba. Ang multi-awarded barangay captain po, kasabay ko rin pong naging kapitan. Multi-awarded na barangay, multi-awarded na punong barangay, wala pong iba. Kapitan Ron Angeles po. At siyempre, hindi natin makakalimutan. Alam natin, nagsilbi bilang konsehal natin ng 3 termino. Naging 3 termino rin natin Vice Mayor. Hindi tayo kinalimutan, nagdaan ng Ondoy, Habagat, pandemya, kasama po natin. Wala pong iba. Ang boses ng kabataan, ang boses din ng Pasigueño, walang iba. Vice Mayor, Iyo, Carucho, Bernardo. Meron pa rin po akong isa pang nais na ipakilala sa inyo. Wala lang po dito, no? Ang magiging kinatawan po natin, ang may tapang po, ang may malasakit po sa bawat isang Pasigueño. Alam naman po natin na naging konsehal din natin, ginawa pa nga natin number 1. Ngayon po ay magiging kinatawan po natin sa Kongreso. Wala pong iba. Ang mahal po ng Barangay Bambang, walang iba. Congressman, Attorney Ayan Sia. Bago ko banggitin yung susunod, alam niyo po, di ba, natatandaan po ninyo nung ako po ay nawala sa panunungkulan. Itong tao pong ito, hindi po ako pinabayaan. Bagkus talagang niyakap ako, dinala ko, binigyan po ako ng parte na pwedeng maging trabaho po. Sabi nga po niya sa akin nung ako ay mawala sa panunungkulan sa barangay. Sabi niya sa akin di bale, Kap JR, hindi ka lang sa Barangay Bambang magseserbisyo. Mas lalawak pa ang iyong pagseserbisyohan. Kaya yung tao po ito, nilagay po niya ako sa kanyang charity foundation. Yung charity foundation po niya, yan po yung tinatawag natin na St. Gerard Charity Foundation. Ako po ang naging head niyan. Hindi lang po mga taga-Barangay Bambang na natutulungan. Alam naman po natin na noon pa man, tayo po mismo dito sa Barangay Bambang. Saksi po tayong buhay na noon pa man, simula na itayo ang kanilang gusali dito. Kaya talagang tuloy-tuloy po ang pagtulong po niya. Hindi lang po dito po sa lungsod ng Pasig, pati po mga karating probinsya at halos buong Pilipinas po, naabot na po ng kanilang pagtulong. Alam niyo po itong tao na to, isang ina, alam naman natin, isang babae na may puso't malasakit.
Alam niyo kung yung ginawa po niya sa atin, kung paano po niya yakapin ng isang Cam-J dahil nga po tayo ay medyo nalungkot noon, nawala ng pagseserbisyuhan. Pero hindi po niya hinayaan na mangyari yun sa akin. Kaya ako po, malaki po ang aking utang na loob po dito sa tao na to. Alam niyo nga po, sabi nga po sa inyo, dapat ang isang leader alam po kung ano po yung kapakanan. Kapakanan po ng kanyang nasasakupan, di po ba? Dapat may puso't malasakit. Yan po si Ate Sara Diskaya. Kaya, mga kabarangay, ako naman po ay